Mayong ugso, may ugso sa tanan na nagapaminaw din sa Cebu o sa mga makakita sa tuwa sa live. Ang panahon na kita na usap makaminaw sa tulong sa Ginoo. Karong ugso, mag-discuss kita og interesting type of subject tungod sa paglaom sa tao. Dagan may mga tao nga mawad-an og paglaom sa panahon karon, labi na sa mga daghang mga panghitabo sa atong mga palibot. Dito sa Mindanao na ay mga linog dito na kay tabo, so atong ginaampuan o nagapadala ta og tabang sa mga na salanta, kung sa ano pa, no? Mga naapektuhan sa mga linog diha sa lugar sa Pinapawan, Kilala, sa Tulunan, no? Uban pang mga dapit dinha nga nasalanta sa kanang linog. Kini unta, no, makahatag kini mensahe og paglaom sa inyo, ha, bisan sa espirituhan naman lang nga bahin. Ayaw ninyo kalimting nga kami nag-aampo dinha kaninyo og sa mga pamaagi kita usab nga paningkam nga naatay matabang sa ginagmay lamang og kanang kita nagapangayo usab, no, og tabang sa mga tao nga naay kasing-kasing nga kung naamoy extra unya naamoy mga kaila dito inyong padalhan og tabang kay bag-o lang among nabalitaan gani nga dili lang problema sa linog ang na-experience nila dito, murag naadoy nag-ulan daw dito og ice ug unsa ba kini katinuod. Ako lang nakita ni sa Facebook nga naay ano dito, no, nag-ulan daw og ice. Og kini nga ice murag ako kay dinagko, no, kay murag sakit siguro kay ni ug maigo pa niya ang mga nagapuyo sa mga tulda o mga tents dito naapektuhan gyud kay nang palid ang ilang mga tents nangaguba, so nagkasamot sa ilahang kahimtang dito. So kita nagapanginaot nga unta naalang sila sa maayong kahimtang o di sila mawad-an og paglaom, no, sa ilahang kahimtang dito. No, karon nga hapon hisgutan nato kining mitungod sa paglaom. Kung naa mo yung mga Biblia, palihog buksin niyo dinha sa unang Thessalonica, 1 Thessalonians 5:8. Nagayon din sa 1 Thessalonians 5:8, but let us who are of the day be sober, putting on the breastplate of faith and love, and for an helmet the hope of salvation. So sa panahon nga natay mga problema, kaluwasan yun atong ginahandom, no? Ang kaluwasan sa Dios. Ug ang kaluwasan daghang magklase na, no? Naay mga kaluwasan nga sa lawas lamang, temporaryo lamang nga kaluwasan sa gutom, no? So maghatag og sample og mga bugas dito, mga tinapay o unsa pang mga pagkaon nga makatabang, no, sa mga tao dito nga nagaantos, no, tungod sa mga panghitabo sa ilahang kinabuhi. So sa niya ang mga pamaagi makahatag ta og paglaom nila. Og unya og katong naapoy mga dito naglisod din sila sa tubig daw, no, naglisod kayo dito. So naay mga malumo nga kasing-kasing dinha nga naay ikahatag palihog tabang mo, no, dito sa Mindanao ang panahon. Apan ang kaluwasan nga itong pag-aisgutan mga igsoon, dili lang kini nagapasabot sa kaluwasan sa lawas, kundi kaluwasan usab nga mao'y pinaka-importante mao'y kaluwasan sa kalan.
Ang kaluwasan sa kalag nga igsoon, importante gini kay bisag temporaryo lang kanini nga kalibutan ug unsay mahitabo nato. Natay padulngan. Okay? Natay padulngan nga mao man ay butanggod nga di nato mahibaluan, di ba? Kinsa may nakakita, no? Langit o sa impyerno nga padulngan sa tao. Mao man ay giisgutan sa Biblia. Apan mga igsoon, may gyud nga naatay makhatag kanato og paglaom sa mga butang nga di nato makita ug wa tay laing kadangpan maura gyud ang Biblia mga igsoon. Mao kana nga maayo kayo nga atong mahisgot-hisgutan ang Biblia aron makita nato, no, ang kanang gi-inspire, no, sa Ginoo o sa Dios nga mga pulong niya mo'y muhatag kanato sa paglaom. Ug dinha sa Titus chapter 2 verse 13 nagaingon dinha ang Biblia mga igsoon, tanawan nato sa atong mga Biblia. Diri sa Titus chapter 2 verse 13 nagaingon, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ. Mao ni siya may igsoon ng atong ginaandaman. Okay? Mao ni atong ginahulat. Pero kulba kay ni sa mga wa pa maluwas, wa pa nakasiguro sa ilang kaluwasan kay natural, no? Mahadlok sila kay kumubalik ang Ginoo unya o maghukom na siya, nya sila padulong dito sa kalayo. Linaw nga kalayo, magiandam sa mga makasasala ug labi na sa kay Satanas. Mao magi original nga giandaman ni ana. So hadlok ang mga tawo nga mobalik na Ginoo. Apad kaniya itong mga taong naanay paglaom, mao atong paginaot nga unta karong hapon sa inyong pagpaminaw, makaangkon mo niini nga paglaom. Kay klaro man kay Biblia ani nga muhatag sa paglaom nato, basta maminaw lang ta unya atong saligan ang pulong sa Ginoo kung sa iyang instruction mahitungod niini nga paglaom nga ginahatag. So gwapo kaayo nga atong mahibaluan ini nga mga paglaom. So ingon din sa Tito 2:13, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ. So kini para ni sa mga wa pa nakasiguro sa ilang kaluwasan ug sa mga Kristohanon usab. Kay naay mga Kristohanon nga panagsa mawad-an pud og paglaom. O niya mo surrender na sa iyang kinabuhi, isip Kristohanon, o so napoy epekto, no, dina sa iyang kinabuhi. So unta dili kita mawad-an o paglaom, no? Kung dili magasalig kita, no, sa Dios sa atong mga kinabuhi, no, aron nga magmalipayon ug mahimong ang atong kinabuhi kanang ma-feel nato nga napagyoy purpose, no? Napagyoy purpose ang atong pagkinabuhi nining kalibutan. So na mga example nga atong pagbasahon karon nga mga tawo nga makita ginato nga naa sila'y paglaom sa ilang mga kinabuhi. Una niya na mao si Abraham. Okay? Kini si Abraham diha sa Roma 4 bersikulo 18. Ingon niya sa English, who against hope believed in hope that he might become the father of many nations according to that which was spoken. So si Abraham, nagtuo siya sa paglaom, no? Hope against all hope. So ingon din ha sa Biblia. So usa siya sa mga example kanatong tanan ug atong hinumduman nga diya sa atong buhi nga Dios walay imposible. Mao kanay natuuhan ni Abraham nga with God all things are possible. So unsa may mong kabalakan mga igsoon kung wala may imposible sa imong Dios. So magampo ka sa iya, maghangyo ka sa iya, pwedeng ihatag sa Dios kawa may imposible diha kaniya.
Mausab si Haring David, no? Diya sa Salmo 39 versikulo 7 nag-ingon na, "Now Lord, what wait I for? My hope is in thee." So si David bisag usa siya kahari mga igsoon, mga amigo, apan gikinahanglan niya ang kamot sa Dios nga maoy muluwas kanimo. Mao kana nga naglaom siya sa atong Ginoo o bisag ginagukod siya sa mga kaaway, no? Nakalibot kaniya mga kaaway, unya gani bisan pagtum nakasala siya. Ang iyang kinabuhi nakadawat og daghang mga pagdisiplina sa Dios ug mga klase-klaseng mga problema. Apan si Haring David mga igsoon wala gyud mawan-an og paglaom. So muna siya maigsoon ang paglaom. So napa ba kay paglaom sa imong kinabuhi? So unsa may imong ginalauman? So dinha sa Hebrehanon 11:1 kini nagahisgot may tungod sa pagtuo. Unsay correlation na ni dinha sa atong paglaom? Kinahanglan nga mo baton kita og pagtuo, no? Ingon din sa Hebrehanon 11 versikulo 1 or Hebrews chapter 11 verse 1, "Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen." Faith is the substance of hope. So pag nakay pagtuo, maunay maghatag kanimo og maunay substansya sa imong pag angkon o paglaom. So importante gyud ay no? Nga naatay pagtuo sa atong Dios. Hope is intangible. It has no substance in itself. Apan ang pagtuo allows us to hope. So we must believe that which we hope for will become reality. The belief gives us substance so we can hold on to hope. So importante ay magsuon nga naatay pagtuo. So unsa may imong tuhan? Who is the object of your faith? It's very important. So you need to believe in God. Okay? Believe in God's promises for you. Gunya usab Ginoo, mga igsoon, ang Ginoo naghatag kanato og comfort. Kana bitaw natay mga problema kinahanglan nato kining comfort, no? Ug ang may balita nini tungod kay ang pulong sa Ginoo mao'y maghatag kanato og paglaom. Dira sa Romans chapter 15 verse 4, ingon diha, "It is natural to want others to give us hope. But the Bible is very clear, no? Diya sa Roma 15 versikulo 4 nagaingon, "For whatsoever things were written aforetime were written for our learning, that we through patience and comfort of the scriptures might have hope." So ang pulong sa Ginoo mga igala mo'y nagahatag sa atong comfort, di ba? Kay may mga butang nga dili nato makita. O ang Dios lang nakakita niya na ug so bisultin niya diya sa Biblia mo na mohatag natong paglaom, ing ana day na pag nga makaadto biday tag langit o di ana. So maay gining nakahibaluta sa pulong sa Ginoo. So it's really good to read your Bibles, no?
basahon na to itong Biblia, pangitao na to din na ang tubag kay para dili ta mailad sa atong kaaway ug unya nagid tay kanang foundation ba, no? Pundasyon sa atong pagtuo ug sa atong mga paglaom. Okay? So, naamang gud tay tendency nga atong ibukbo, no, ang atong mga problema aron makapangita ta og kanang paglaom. Ug panag sa dili productive ba. So mao kana nga mudagan ta sa Biblia unya mo hatag ta og panahon sa pulong sa Ginoo sama sa inyong pagpaminaw karon na minaw mo sa pulong sa Ginoo magahatag sa tuwa og comfort. No? Kung naka sa kasubo, naka sa problema, unya kining comfort nga atong nabatunan sa Ginoo magahatag ka nato og paglaom. O kining ato pong experience, no? Na experience ya nato, di ba? Pag naagian na nimo, pag maagian na po nimo usab, na kanay paglaom makabalo na ka mosulbad sa problema kay naagian naman nimo sa una. So may po ding nakaagita, no, mga problema. Diya sa Roma kapitulo 5 bersikulo 4, Romans 5:4 nagaingon diha, and patience, experience hope. So mo nay kanang level na ba, no? Una, patience, manay makuha nimo, then experience, unya ang experience mo hatag kanimo og paglaom. May experience nimo paano kag gitabangan sa Ginoo sa panahon sa problema. May numduman na to nga naay mga kanang pagkukulang o naay kulang sa itong kinabuhi unya paano gisupply sa Ginoo ang pagkinahanglan kay na-experience na to na sumahatag na maghatag na kanato og kining paglaom, no, nga kung makaagi na pud ta og mga problema so naay Ginoo nga mo provide mo ingon ka nga sa una gani, no, na ako yung ani nga problema unya gisulbad sa Ginoo so mao toy mohatag sa imo og paglaom. Kanya na-experience yan, pwede mo ang kaayos Ginoo sa imuha, yung faithfulness, sometimes kita gani, hindi faithful sa Ginoo, pero ang Ginoo, faithful kay kanato. So, di ba, muhatag po nagpaglaom sa tuwa nga, times na murag, lisod kaayo, inako sa una, nakaagi po kuming ani, itabangan to sa Ginoo, di ba, mo hatag ng paglaom. Mga na-igsoon nga, importante yun, mabasa ko sa Biblia. Ay ginamuad ko ta sa simbahan. No? Imbitado mo din na tayo simbahan din sa Minganilla, o din Cebu, kung naamo din dagang kong mga simbahan din no? Paminaw lamang muni ini nga radio, no? Aron nga makapaminaw mo kanunay no? Sa tulong sa Ginoo, ug unya, bisita pud mo dinhi. No, ang atong pastor dinhi walain si Pastor Joel Ricomusino ining maabi-abihon kay ni pastor niya makatabang yun no sa atong mga spiritual needs. So mao man ay trabaho sa iglesia no sa simbahan na mohatag nato paglaom pinagi sa pulong sa Ginoo. Ay importante lang nga maminaw ta, adto ta aron na makuha na to ang mga benepisyo nga giandam sa Ginoo para nato. Importante po ang pasensya or patience sa paglaom. Diya sa Roma kapitulo 8 bersikulo 25 nagaingon ang Biblia. But if we hope for that we see not, then we do with patience wait for it. O, di ba tinuod, no? Kung kita naglaom sa mga butang nga wa nato makita, unya kay tungod naglaom ta niana, sumuhulat gyud ta nga moabot gyud na.
So sa ato pagulat, importante kayo nga magpasensya ta, no? Samtang nagahulat ta diya sa Ginoo. Og mga higala, maayo kayo nga maangko nato ang paglaom dina sa Ginoo kay wa man gyud siguro tay laing mapadulngan nga mas sigurado kung dili ang Ginoo ra gyud. Now sa katong mga wa pa gyud nakahimo, no? Siguro nakadungog na mo dinhi sa radio kung kapila ni gibalik-balik dinhi, no? Ug mao gina atong gina-emphasize mao ang kasiguraduhan sa atong kaluwasan. Nga kung unsay may tabo sa atong kinabuhi ining kalibutan na, kay hapit na gyud ang Ginoo mong balik, no? Kanang mga linog na usa na mga signs, aside sa daghan pang mga signs nga moabot, dili na ta nga maulahita diha patamo lihok, no? Kinahanglan samtang naapatay kinabuhi na mamay paglaom, mga igsuon ayaw dugaya paghimo nag desisyon, di ba? Ako nakaangkon kog paglaom sa Ginoo nga kung unsa may tabo sa kinabuhi, nakasiguro ko nga didto sa langit mo adto. Dili na tungod sa istorya-istorya lang, kung dili mabasa gyud na diha sa pulong sa Ginoo. Daghang pasalig ang Ginoo ni ana. Usa na niya na mao ang atong paborito nga bersikulo amot og na memorize pa ba na ninyo kanang diha sa John chapter 3 verse 16. Kay mo diha nga gihigugma sa Dios ang kalibutan, no? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Gipadala niya ang bugtong anak, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. So kung ikaw mutuo, musalig kay Kristo, nga imong manluluwas, unas tanan, inulsuli imong mga sala, ang una nga makasasala ka, kay kita tanan, makasasala man yun, di ba? So kung imong pinagi sa imong pagdesisyon, dawaton nimo sa Kristo nga imong personal nga manluluwas, ikaw, pagaluwas niya. Unya, ang gwapo po yung benepisyo ana mga igsuon nakita diya sa 1:12 nga mahimo gyud kang anak sa Dios. So kung anak ka na sa Dios, di ba gwapo kay na kanang anak bitaw ka sa presidente? Ikaw ang anak example ni Digong, atong presidente, mahal na nga presidente. Di ba dako kay na nga honor, no? Nga mahimo kang anak sa presidente. Labi ha og mahimo kang anak sa Dios, unsa man. Lami kayo mahimong anak sa Dios kay maunay nagtukod sa kalibutan. Okay? So dili ba ka anak? Unya mabasa biya na sa Biblia nga mahimo kang anak sa Dios. Kung namoy mga Biblia din sa inyong mga balay, tanawan ninyo diya sa Juan 1:12. John chapter 1 verse 12. Daghang biya ng John ay John, first John, ay second John, ay third John. Diya sa John, kung muna ay unay first or second. Diya sa John chapter 1 verse 12. Nagayon din ang Biblia, but as many as received Him. Sa tanan nga nagdawat kaniya. Manapangutan na mga igsoon, kung nakadawat na ba ka kaniya? So yun niya diha, but as many as received Him, to them gave He power. Ang power diha mga igsoon, kapasabot na right, yatagan niya kag katungod. Katungod nga unsa? Katungod nga mahimong anak sa Dios. Katungod nga mahimong anak sa Dios. Ang pangutan na gusto ba kang mahimong anak sa Dios karong hapon? Kung gusto nimo nga mahimong anak ka sa Dios, ang imo lamang nimo inusuro imong mga sala, ingon sa Marcos 1:15 mo naiwali sa atong Ginoo kay soon hinulsuli imong mga sala og dawata. Pinaagi sa pagtuo, dawata si Kristo. Saligis siya nga iyang gibuhat dito sa cross, magpalansang dito
ug siya nagpatulo sa iyang mga dugo ug iyang gihatag ang iyang kinabuhi ug namatay siya. Nganong kinahanglan man mamatay siya? Kay ingon sa Roma 6:23, ang bayad sa sala kamatayon man. So kamatayon ang bunga sa sala. So mao kana nganong kinahanglan gid mamatay aron maluwas ta. Kay kung dili siya mamatay dito sa krus mga igsoon, kitay mamatay sa impyerno. Kitay mao'y mubayad sa itong mga sala. O wala kitay paglaom kay wa man tay kaluwasan kung dili siya mamatay. Mao kana nga natay paglaom kay nabayra naman ang atong mga sala. Kibayran mismo sa atong buhi nga Dios nga mao si Kristo Jesus nga nagpakatao. Nganong kinahanglan siyang magpakatao mga igsoon? Kinahanglan siyang magpakatao kay kung di siya magpakatao, dili man siya mamatay. Dili mamatay ang usa ka Dios, no? Dili nimo mapatay ang Dios Mao kinahanglan magpakatao ang atong Ginoo para maangkon niya ang lawas nga mamatay. Unya didto mag-antos siya o ipalansang niya ang iyang kanang lawas dito sa krus, ipatulo niya iyang dugo o ma-experiensyahan niya ang kamatayon para bayad sa atong mga sala. Mao kana siya naghatag kanato sa paglaom nga makaadto ta sa langit. Ngano? Tungod kay nabayra na ang atong mga sala. So kung wala pa ka nakahimo ni ana nga desisyon, karon nga hapon unta, ako naghahangit kanimo. Kaluyi imong kalag. Dawata ang imong manluluwas. Dawata iyang gugma diya kanimo, usa kini ka regalo niya kanimo. Libre na siya, way mawala nimo. No? Diya sa episode 8, klaro kay na. Tungod sa grasya kamo nga luwas pinaagi sa pagtuo ug kini regalo. Regalo sa Dios. It is a gift of God. Ug ang regalo dili na nimo trabahuan, dili na nimo bayaran, kay regalo man. Mao na siya ang paglaom nga ginahatag sa Dios sa imuha. Kanang regalo nga libre, wa kay himuon ana, kay tanan nga buluhaton para sa imong kaluwasan gibuhat ni Kristo. Siya tanan nagbuhat, tanang maayong buhat para maluwas ka gibuhat niya, unya siya nagpalansang sa krus para bayaran ang imong mga sala. Mao kana nga sa tinuoray lang, wa na kay madagdag ana, wa na kay madugang. Dawat limpyo na mga igsuon, mao na gusto mahitabo sa atong Ginoo. Aron nga siya lang yun ang imong hatagan sa himaya, imong dayigon. Ang Dios lang yun, dili ang imong kaugalingon. Kay kung maluwas magud ka sa imong kaugalingon, ikaw ra po'y niluwas sa imong sarili, o di pag-abot nimo sa langit, pangutanon ka nganong nakaadto ka sa langit, ngayon jud ka nga kay ako man gibuhat kini og kana. So ikaw na imong manluluwas ana may igsuon. Mao na nga ingon sa episode 9, not by works of righteousness, which, sa Titus 3:5 na, ingon diya, atong basahan sa episode 2, gikan sa 8 para mas maklaro. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. 9, not of works. Not of works, lest any man should boast o magpasigarbo. So, inaota karon nga hapon imo nang himuon, no? Himoa. Pag-ampo sa Ginoo, ina siya, Ginoo ako makasasala na kinahanglan ko kanimo. Dawaton ko ikaw na akong manluluwas. Luwas sa ako. Mahimo ba na nimo karon? Okay, mahimo ba na nimo karon? Sa gamay lang panahon, muduko ka sa imong ulo. Okay?
unya maging istorya ka sa Dios nga amahan, ingon ka nga amahan, ako nakasala o ako makasasala. Kinahanglan ako ang kaluwasan nga mao si Kristo Jesus. Salamat sa imong pagpadala kaniya dinhi sa kalibutan. Ug salamat nga siya voluntaryo nga naghatag sa iyang kinabuhi nga siya mamatay dito sa krus aron sa para maluwas ko. Mahimo ba na nimo igsuon aron nga makaangkon ka sa paglaom karong hapon? Daghang mga benepisyo pa na kay mahimo man kang anak. Mao kanang muadto tag langit kay di man mosugot ang amahan nga ang iyang anak ilabay niya impierno, nabaday amahan nga mohimo anak nga iyang anak iya pang ikondinad sa impierno. Walay amahan nga iyang anak nagsuon. So nahimo tang anak sa Dios tungod sa atong pagdawat kay Kristo tungod sa 1:12. So makalaom ta na didto gid ta padulong sa langit. Kung nala tay paglaom sa kinabuhi kay naangko naman nato ang Ginoo. Daghan pa ng mga butang nga mahitabo sa atong kinabuhi nga mga benepisyo nga ihatag sa Ginoo sa iyang mga anak. Kung isa na niya na mao ang paglaom. Ingon dinhi sa Romans 5:5, and hope maketh not ashamed. Dili ta maulaw kay natay paglaom because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost which is given unto us. Diya sa Galatia 5:5 nag-ingon po dinha, for we through the Spirit wait for the hope of righteousness by faith. So ang paglaom gina-produce na sa Espiritu Santo kung ang atong kinabuhi atong gina-surrender diha sa Ginoo. Okay? So naana maangkon ginato na nga paglaom. So we must gather our emotions and yield them to the Holy Spirit. He can only fill us of much of our spirit as we yield to Him. O kini nga paglaom mga igsuon, dili nato ni ikaulaw, no? Ayaw ikaulaw na nga paglaom, pasundayag na sa uban. Diya sa Psalms 119 verse 160 na yun, uphold me according to thy word that I may live, and let me not be ashamed of my hope. Dili nato ikaulaw kana nga paglaom. Kini bitaw mawad-an tag paglaom mga igsuon. Mahimot nang ang atong kasing-kasing ani masakitan, no? Kay sakit nga ano Proverbs 13:12 ngayon, hope deferred maketh the heart sick, but when the desire cometh, it is a tree of life. Baka na nga careful ta, no? Example sa atong mga anak, no? Kung sa isulti nato sa mga anak, unya nauma nila na, unya dili nimo unsa man, dili nimo mahatag unsa may mabation sa imong anak. Di ba? Kung sa mga tao nga naigugma sa tuwa, naglaom sa tuwa, no? Nag-expect sila sa tuwa. Mana, a broken promise can easily lead to a broken heart. Ang kasagaran sa mga reason nga na frustration, di ba? Na ay mga kanang kasakit sa atong kinabuhi o sa atong because of failed expectations. Diya ta masakitan ang mga failed expectations, mga promisa nga mga saying nila nga promise is to be broken. Muna, broken po imong heart. Broken po imong kasing-kasing. Kay broken man ang promisa. Mga di kaya nato, katong naglaom,
kung pwede lang ato di mahatag no ilang gilauman kay masak mo na sakit diha eh. Pero sa mga ulitaw mga dalaga no naglaom din siya nga gihit siya lang gyud higugmaon nga dili day mao. So masakit ang iyang kasing-kasing. Maka na mga igsoon nga kung naay naglaom sa tuwa, dili nato i-fail, no? Dili nato takyason. Dapat sa gugma na agyoy commitment. No? Unsa itong commitment ato yung kung sa Tagalog pa panindigan, no? Ano siya ng panindigan din nato. Unya, ug mubalik na ang Ginoo. Di man na madag simba ko, mubalik nung yun ang Ginoo, kay mao man na iyang promisa. So ang pangutana, andam ka na ba? Kini mga liki-liki sa yuta tungod sa mga linog, mga bagyo, o unsa na lang mga kalamidad, mga sinyalis na ni. Wa ko nang hadlok, pero mao na gisud sa Biblia, di ano naman na, di propesiya naman ang daan. Pero sometimes may puning hadlokon ta ginagmay para mangandam ta kay kung wala mong good tay kining warning, sometimes di man ta magtagad. Wala pa nagsak ginauyog pud ta no, uyogon pud ta para gud sa tuwang mga anak ug di ko manginom o kinanglan mo uyogon pug ano para makamata. Kay basig na nga tulog ta unya kumpiyansa unya magpasagad us kung kinabuhi magpinagusto ug pagpakasala so kay walay pagtagad kay pero kung mag-agig linog na diha na mo maabli na pud itong una-una. Ang pangutana mo din ha kinahanglan pa ba daytang uyugon para makamatngon no? So kung wala pa kay paglaom hinaot ta man na kay paglaom. Ginusuloy mo masala dawata si Kristo nga imong personal nga manluluwas ug mao ni imong verse kung naangko na nimo ang Ginoo. Dinhi sa Titus 2:13 dayon dinhi looking for that blessed hope. Looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ. So kung wala pa si Kristo sa imong kinabuhi, wala pa kani ana nga paglaom. Apan kung gidawat mo na si Kristo nga imong personal nga manluluwas, maangko nimo na nga paglaom. Ang una, palihog, ang una. Wa man kay bayran, libre man na. Way mawala nimo, may madugang pagana nimo. Saligi ang Ginoo sa imong kaluwasan mga igsoon. Kung dinhi sa kalibutan, murag ano jud lisod na gid imong kinabuhi. Okay? Murag tan-aw nimo diri sa kalibutan wa lagi paglaom. Ay kawala jud og paglaom kay pag mobalik ng Ginoo. Bagay diri sa kalibutan sa tinuod lang. Dili man gid ni maoy kinabuhi nga giandam sa Dios tuwa. Diri sa kalibutan temporaryo ra gyud ta dinhi. Tanang mga butang diri nga makita nimo pila ka adlaw sunugon ra pud na. Mura pa sa tanang gipaning kamutan nato mga hanaw ra pud. Kay dili man ining kalibutan na giandam sa Dios ang atong kinabuhi. Giandam niya na dito sa langit. So kung naglisod ka sa kalibutan, ayaw lang ka discourage. Kaya pinaka-adlaw, pag-antos lang. Pag kinabuhi lang nga insakto diya sa Ginoo. Kaya maabot ang adlaw, maabot ding atong gilauman sa Titus 2 verse 13, pagbalik sa Ginoo, kay kita iyang mga anak, iyang ubanon dito sa iyang paraiso. Kaya dito sa iyang paraiso, wala kay problema dito kaya mga bulawan nga diri lisod kaayo paliton ka sang mahala, dito imo na lang tumban-tumban mga igsoon.
Maglakaw ka sa dalan nga hinimok ug bulawan. O tanan nga mga pag-antos nimo dinhi sa kalibutan, kung nangalagad ka sa Ginoo, nya nag-antos ka, tanan na pagbayaran sa Ginoo og mga ganti. Mo na nakalami sa anak sa Ginoo kay luwas na, may ganti pag yun, nga gianda mga corona ba na. Di na basta-basta, di lang na medal-medal lang o mga trophy-trophiyo lang, no? Hariano na kay corona gyud nya muhari magid ka uban sa atong Ginoo unya. So pagkanindot nga paglaom ang imong maangkon. Apan kung dili nimo dawaton ang Ginoo, dili nimo siya saligan sa imong kinabuhi, di ka maginulsol sa imong mga sala, no? Kay gigugma nimo ang sala kaysa Ginoo, diha ang problema. So ayaw, no? Sa atong pagtapos karon, akong ginahangyo ka nga kaluy imong kalam, no? Inulsuloy imong nga sala unya dawata ang Ginoo nga imong manluluwas. Ang kuna ang paglaom. Ayaw pagulatan nga maulahi ang tanan. Pagbalik na sa Ginoo niya, nagbalik na siya niya wa pagyud ka tayo sa desisyon. Mao gani ingon ako ganina, walay mawala nimo. Kung maingon ka nga, ay pastor, di mo kumutuog impyerno. Na, problema gid na. Kay kung ato lang sumahod og tinuod ng imong ginaingon nga way impyerno, di way problema pud nato kay wa man koy padulungan nga silot. Kay wa may impyerno. Ang problema og naa gyud. Ato lang gisubay ko lang imuhang kung imo na imong pagtuo ba. Ha? Pero naay impyerno, nya kay wa ka mangandam dito ka padulong, aperteng lubian nimo. Nya ako kay nangandam ko, gidawat man ako ang paglaom nga mao si Kristo Jesus. Na amang paglaom. Ingon sa Biblia katong mga naginulsol og dawat kay Kristo nga iyang manluluwas. Himuon man niyang anak, Juan 1:12, di ba? Na ko'y paglaom. Tapos human ko ako nga naluwas, magkinabuhi pagyud kong insakto, no? Maghimo ko tanang maing buhat, dili aron maluwas kundi aron alang sa ganti kay muganti man siya sa mga matinumanon. Di ba? So napakoy paglaom nga moadtog langit, napagitoy paglaom nga makaangkon og mga ganti nga corona. Nya God, nagdawat sa Ginoo diya magpakasala ka, padayon lang gyud magpakasala, unsay may tabo nimo ay kastiguhon sa Ginoo. Kaya ang iyang anak nga iyang ginahigugma, iyang bunalan. Manang dili kung tag-abuso, kung nga anak tay kaluwasan mo abuso ta dili, mo nay bagong gihisgutan namo no dinhi. Nga mubunal lang Ginoo sa mga anak niya nga iyang ginigugma nga magpasaway. O kung kita anak na sa Ginoo, di magbatinumanon ta. Atong sundon tanan nga mga instruction din sa Biblia, no, para sa ato ang mga Kristohanon aron labi na, no, ang pagsulti sa uban may tungod sa kaluwasan para mawarningan pud sila. O kung karon nga hapon naginaot ko nga ikaw naginulsol sa imong sala ug dawat kay Kristo nga imong personal nga manluluwas, ayaw pagdinalo. I-share po na sa uban kanang paglaom nga imong nadawat. O share pod. Ayaw suluha ang langit nga ikaw lay maluwas sa imong pamilya. Kamusta man imong bana? Kamusta imong asawa? Naluwas na ba kaha? Nakaangko na ba kaha sa kaluwasan nga libre nga gihatag sa atong Ginoo? So kung wala pa sila nakadawat, imo nang responsibilidad na imo silang sutian. Kung ikaw nakadawat na sa mga nadawat nimo na kaya nagsulti nimo, imo pong isulti sa ilaha aron nga sila makadawat mo sa paglaom para mag-reunion mo dito sa langit. Kung naagod og ikaw lay malangit niya imong asawa, imong bana tuwa sa impyerno,
malipay ka ana. Ayaw. Oh, ay mong mga anak, kamusta man? Nakaangko na ba pud sa paglaom diyan sa Ginoo? Basig pagbalik sa Ginoo, ikaw lang tuwa sa langit, imong pamilya tuwa sa impyerno, naglangoy-langoy sa nagdilaab nga kalayo. Ayaw. No, ayaw. Kaluy ipod sila. Muna nga mas maayo, sutian nimo sila sa Ginoo, tungod sa kaluwasan, nga kinahanglan maginulsol sila mga sala, unya ilang dawaton pun pinagi sa pagtuo ng atong Ginoo nga ilahang manluluwas. Og magsumayo nga mangita ka og simbahan nga ginatudlo ang Biblia, ang insakto nga kaluwasan, aron sila maluwas pod. Sana niya na anhitinhi sa Minglanilla, no? So Saint Joseph Minglanilla na dinhi, no? Ang Missionary Baptist Church, no? Dinhi sa Minglanilla. Dagan pang mga kasimbahanan dinhi, dinhi Cebu. Oh, pangitaan niyo lang si Pastor Joel Nepomuceno o si Pastor Jose Bernardo, ubang pang mga pastors dinhi, dagana sila dinhi, no? Madungog man na ninyo dinhi sa radio, gasibya na sila kana, no? Pagutan-an ninyo inyong anuhan, no? Ako pong gigreet, no, sa di pa ko matapos kining mga nagtan-aw, naminaw sa atong programa karon sa live, no, dinhi sa Hope Radio dinhi sa Cebu. Salamat sa inyong pagpaminaw. Og unta kamo tanan naminaw ron o dinapod sa Facebook, nakaangko na mo sa paglaom. O katong nakaangko na paglaom, pag comment na mo amen din, ha. O naga-tan-aw din o Pastor Roel Velasco Guday. Okay. So God bless po. Ingon niya, no? So God bless po, no, Pastor. Sa kong amigo si Pastor Alan Nakanilaw, no? May hapon. Ya, ni mo, Pastor. O sa mga naminaw din sa atong radio broadcast, nakadawat na pud unta mo sa Ginoo. Importante gyud na nga nakadawat mo sa Ginoo. Siguro mag-ampo ka og sa atong pag-ampo kanang wa pag yun nakahinulsol, nakadawat sa Ginoo, pagsunod mo, no? Sundan niyo nga pag-ampo. Kini nga pag-ampo dili nimo makaluwas ninyo, no? Kung dili katong pagtuo ninyo, kining pag-ampo imo niya kung ako dili ako ang pag-ampo mo makaluwas ninyo kamo mismo mo maampo sa Ginoo, mo guide ra ko. Ang importante nga unas tanan ang puno nato kung pagkamakasasala unya hinulsulan nato ning atong mga sala nga nahimo o panganak magitang makasasala. So ang puno nato na unya pinagi sa tong pagtuo, no, sa liga nato nga si Kristo ray makaluwas nato. O gimo nato dawaton nato siya sa atong kasing-kasing sa atong kinabuhi. Sige mag-aampo ta. Among Dios nga balaan karong nga hapon Ginoo kung naamay naminaw dinhi nga walay paglaom sa iyang kinabuhi. Murag nawad ana siya paglaom Ginoo. Among ginaampo Ginoo nga unta karong nga hapon makaangkon siya sa maayong panghuna-una og maablihan niya iyang kasing-kasing Ginoo nga may paglaom diya kay Kristo. Bakong ginaampo Ginoo nga unta mutawag siya diya kanimo pinaagi sa pag-ampo mo ingon siya nga siya usab ka makasasala kung nagkinahanglan sa kaluwasan. Ug iyang dawaton si Kristo nga iyang manluluwas. O kini nga kaluwasan kung iangko na niya, iya pong i-share sa iyang pamilya din. Ug akong ginaampo Ginoo nga unta ma-interest siya sa pag-anhi, no? Pag-anha simbahan, o bisan pa dinhi sa Minglanilla, nga moanha unta siya dinhi, no? Makikita sa mga pastors dinhi aron magiyahan siya, magpaminaw siya sa pulong sa Ginoo o maklaro pa gyud kung naapay mga butang nga wa pa niya maklaro.
may tungod sa iyang kaluwasan, mas maklaruhan siya. So ako minaampo Ginoo nga ikaw magalihok sa mga tanang naminaw karon. Bisan sa live sa Facebook nga nagapaminaw kung naapay nawad-an og paglaom din. Ug wa pag yun nakaangkon sa paglaom diya kay Kristo Jesus. Akong ginaampo Ginoo ikaw magaluwas kanila na sila Ginoo mosalig diya kanimo ug mutawag sila diya kanimo. Og salamat kini nga higayon Ginoo bisan pa sa oportunidad nga kami makasangyaw sa maayong balita nga imong gitudlo o gisugo kami nga isangyaw. Ug ginaunta nga dili kini mubalik nga kawang kay ikaw nagpromisa nga ang imong pulong nga among isabwag dili mubalik nga kawang kundi pagahimuon gyud niya ang imong gituyo tungod niini. Og salamat nini nga hapon Ginoo. Og ikaw magapanalangin ini nga radio broadcast, ini nga radio station, ug mga nagdumala niini ug mga broadcasters niini Ginoo. Ikaw magagamit kanila pinagi sa Espiritu Santo. Og ipanalangin niyo usab ang among conference karong hapon sa mga pastors nga nadinhi, tabangi kami sa imong mga pulong nga mahimo namo ug mas daghan mig matun-an Ginoo. Amo sab ginaampo Ginoo. Nga ikaw panalangin sa mga buluhaton sa tibuok kalibutan nga mga pastors, mga missionaries, ug mga katawhan nimo Ginoo nga nagapangabig og kalag, panalangini ang tanan. O kami usab nagampo sa mga nagaantos karon o paglaom, bisan pa niya atong mga nasalanta ug mga bagyo sa ilang kinabuhi ug mga linog sa ilang kinabuhi, ikaw Ginoo magatabang kanila. Ug ginaunta nga ang kalinaw sa Ginoo iyang pagigugma pabilin sa ilang mga kasing-kasing. Sa ngalan ni Kristo Jesus, amo kinaginaampo. Amen. Ouch.